Well, it has certainly been an exciting time for the Philippines in many senses because we have really approached the entire system of governance, especially as it pertains to the economy, by making serious structural changes. Isang utos mula kay Trump para kay Pangulong Bongbong Marcos ang nagpasabog sa dating administrasyon ni Pangulong Duterte. Isama mo pa ang hindi naresolba na flood control issues at mga korupsyon at napakarami pang problema. Kaya naman, isang pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos ang ginagawa niya ngayon na siyang naging utos din ni Donald Trump kay Pangulong Bongbong Marcos. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. I talked to my friend sa Xi Jinping, the leader of China. Kasi nakaibigan ko talaga. And I value his friendship and his word. My friends, marami kaming Chinese dito sa Pilipinas. Ancestry namin Chinese. 非常高兴及吉祥双虎国家主席习近平 Ngayon, I'll make it public because public official ako. Si Trump pati yung others are trying to save the visiting forces agreement. Sabi ko, ayaw ko. One is that napaka-bastos ng Amerikano. Talagang sobrang bastos. O kayong mga CIA dyan na kikinig ngayon, mga amboy, mga gobyerno nyo, bastos kayo. Ang Grand Realignment at ang utos ni Trump sa pagbubura ng nakaraan. Ano ang gagawin mo kung ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay direktang magsabi sa iyo na Make the Philippines Great Again? Isang utos mula kay Donald Trump para kay Pangulong Bongbong Marcos ang tila naging huling pako sa kabaong ng foreign policy ng dating administrasyong Duterte, habang ang nakaraan ay nalunod sa mga hindi naresolbang flood control projects at mga problemang iniwan. Isang Grand Realignment naman ang ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na yayanig sa buong ekonomiya. Ito ba ang simula ng tunay na pag-angat o isang matinding paghiganti ng tadhana? Well, it has certainly been an exciting time for the Philippines in many senses because we have really approached the entire system of governance, especially as it pertains to the economy, by making serious structural changes. Noong nakaraang taon, sa gitna ng White House, hindi lang basta bisita si Pangulong Bongbong Marcos. Pinatuloy siya sa makasaysayang Beer House, isang karangalan para sa mga piling leader lamang. Doon binitaw ni Trump ang mga salitang nagpahanga sa lahat. Suportado niya ang independent foreign policy ni Marcos. Therefore, malaya na ang Pilipinas na makipagkaibigan kahit kanino, maging sa China, basta't para sa kabubuti ng bansa. Ngayon, I'll make it public because public official ako. Si Trump pati yung others are trying to save the visiting forces agreement. Sabi ko, ayaw ko. One is that napaka-bastos ng Amerikano. Talagang sobrang bastos. O kayong mga CIA dyan na kikinig ngayon, mga amboy, mga gobyerno nyo, bastos kayo. Hindi ito ang linyahan ng nakarang administrasyon na tila lagi kailangang pumili ng kakampi. Pero ang suportang ito mula kay Trump ay may kasamang malaking responsibilidad ang ibalik ang dangal ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Well, thank you very much, everybody. It's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines, a great family legacy, and highly respected in this country. I know that because I have many friends in the Philippines, and there's great respect, or I couldn't say it, so congratulations. Thank you. We're going to be talking about trade. We're going to be talking about war and peace. They're a very important nation militarily, and we've had some great drills lately. So I just want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually. And we do a lot of business with you. It's a lot of income coming in for both groups. But I was surprised to see the kind of numbers. They're very big. Habang lumilipad si PBBM sa New York at Washington, naiwan sa bansa ang mga resibo noong nakaraan. Ang mga flood control issues na bilyon-bilyon ang pondo pero hindi maramdaman kapag umulan, at ang mga infrastructure projects na tila nakabinbin. Ito ang mga bagayeng pilit na tinatapos ng kasalukuyang gobyerno. Pero hindi pwedeng puro paglilinis lang ng dumi ng iba ang gawin. Therefore, inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos ang tinatawag na Global Economic Realignment. Nitong February 27, 2026, nagtipon-tipon ng mga utak ng ekonomiya sa New World Makati. Ang layunin, ihanda ang mga negosyong Pilipino sa isang mundo na pabago-bago ang alyansa.
Hindi na tayo aasa sa isang bansa lang para sa ating supply chain o enerhiya. Isang grand realignment ang ginagawa mula sa e-commerce hanggang sa semiconductors. Gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing resilient ang bansa laban sa geopolitical risks, pero ang hamon ay nasa implementasyon. Kaya ba nating makasabay sa bilis ng teknolohiya habang inaayos ang mga butas ng nakaraan? Therefore, ang Make the Philippines Great Again ay hindi lang slogan, ito ay blueprint para sa isang bansang na hindi na basta-basta madidiktahan. Ang pagtatayo ng isang bansa ay parang pagtatayo ng isang bahay. Kung ang pundasyon ay puno ng pagkakamali, kailangan itong tibagin at ayusin ng may katwiran. Sabi sa Isaiah 58 verse 12, at silang magmumula sa iyo ay magtatayo ng mga dating sirang dako. Ikaw ay magbabangon ng mga pundasyon ng maraming salinahi at ikaw ay tatawaging ang tagapumpuni ng sira at tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. Ang pag-aayos sa ekonomiya at sa mga sirang sistema ay isang anyo ng justice o katarungan para sa mga Pilipinong matagal nang naghihintay ng pagbabago. Ang lahat ng ito ay dapat gawin ng may pag-ibig sa bayan, hindi dahil sa galit o paghiganti na katulad ng itinuro sa atin ng ating Panginoon Hesus na siyang nagbibigay sa atin ng lakas upang ituwid ang mga pagkakamali ng nakaraan sapagkat siya lamang ang kayang magdikta sa ating buhay at ang ating pag-asenso ay hindi dahil bunga ng talino ng tao kundi sa gabay ng may kapal. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makaparihan sa lahat na nasa langit, ikaw ang tunay na arkitekto ng aming bansa. Idinadalangin namin ang aming Pangulo na bigyan niyo po siya ng higit pang karunungan upang tunay na maitawid ang bansang ito sa grand realignment na kanyang sinimulan. Protektahan mo po kami mula sa anumang sakuna, lalo na sa mga baha at problemang hindi pa lubos na nare-resolba. Punan mo ang mga sira sa aming sistema. Pero higit sa lahat, o aming Panginoon Diyos, linisin niyo po ang aming mga puso, pati ang puso ng mga lider, upang ang bawat desisyon ay para sa katarungan at hindi sa pansariling kapakanan. O aming Panginoon Diyos, ipinagkakatiwala po namin sa iyo na ang aming bansa ay magiging great again kung kami po ay inyo pong gagabayan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa inyo pong dakilang plano para sa amin dahil ang aming mundo ay mawawasak at mapapalitan ito ng dakilang kaharian ng aming Panginoon Diyos na kami po'y mananahan doon mula ngayon hanggang magpakailanman. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin at sa inyo pong dakilang kabutihan sa bawat isa. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at salamat po sa aming Panginoon Jesucristo na siyang nabayubay sa krus upang kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.